Hello guys! Hello Libra! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Libra. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat, Libra. Ito ay first 15 days ng January 2024. And I hope na makuha mo ang energy sa barahang lalabas dito. Okay, kangaroo and bear. Okay, Libra, nandito si Archangel Raquel Garcesa in Sandalphon and Juphiel in Uriel. So, first 2 weeks siya ng January. Sinasabi ng barahan na prioritize natin yung kabutihan. Siguro may mga pagdadalawang isip dito sa ibang Libra na ano ba yung kailangan kong gawin? 'Di ba? Choices, decision, options. Ang kangaroo na to, sinasabi na kung may pinagpipilian tayo, make sure na doon tayo sa maganda, doon tayo sa kabutihan, wag doon sa kasamaan. Or wag doon sa bagay or sitwasyon na makakasakit tayo ng ibang tao. And dito, gamitin mo yung power mo and wisdom. Gamitin mo yung strength mo. 'Di ba? Wag yung weakness natin ang gamitin natin. Okay? Sa first 2 weeks ng January. Oops. Okay. The thinking man. Okay. Same din to sa Aquarius. Parang nakikita ko sa'yo dito na may iniisip ka siguro. Iniisip po, kung babae ka, pwedeng resonate ka dito. Pwedeng iniisip mo na yung mga rejection mo sa nakaraan. Or pwedeng current situation. Marami ka sigurong gustong gawin pero palagi kang rejected. Marami kang gustong subukan pero palagi kang rejected. Relationship, business, siguro maraming business ka nang inopen pero hindi siya masyadong nagiging in, hindi siya masyadong nagkiklik. Marami ka ng beses na nag-apply sa ibang bansa pero hindi pa rin natatanggap. So, nakikita natin dito na nag-iisip ka ng solusyon, new ways, or parang iniisip mo na yung rejection, yung mga bagay-bagay na na-reject sa buhay mo ay kailangan mo na siyang i-let go. And hanapin na lang or baguhin na lang kung ano yung plano mo. Parang ganun. Comment down below guys if resonated ka. And use your power with wisdom. Diba? So, kailangan natin na gamitin yung ating strength. Okay, the World card and then 6 of Wands. So, yun, kung makikita mo to, 46 din to eh. So, 10, completion, achievements to. So, isang positive endings to. For example, nasa ibang bansa ka, isa kang OFW, may contract dito na mag-end na finish contract. Pauwi ka na siguro this January. Or paalis ka pa lang ng Pilipinas. So, comment down below if alin dito ang posibleng mangyari sa'yo. Mayroon din dito na may hinuhulugan ka sigurong sasakyan. And this first week ng January ay patapos na yung hulog mo dito. Mayroon din dito na bahay. Pwedeng lilipat ka ng bahay. Nakapag-desisyon ka na, lilipat ka na ng bahay. Or posibleng lilipat ka na ng bansa, ng lugar. Wow. Meron dito sa inyo na gusto ng freedom, 'di ba? Financial freedom, emotional freedom, or kung ano man 'to na freedom na gusto nilang makuha sa buhay. Pero iba yung pino-project nila sa paligid nila eh. Like yung mga tao sa paligid mo, confused sila sa gusto mo. Kasi may gusto kang alisin sa buhay mo, may gusto kang baguhin sa buhay mo, pero nahihirapan kang tanggapin ito. For example, bisyo, 'di ba? May mga bisyo tayo sa buhay na kailangan natin na alisin na, pero nahihirapan ka. So hindi ka makakaalis, walang freedom doon. Wow. Meron din dito na parang
patapos na yung kontrata, tapos OFW ka, uwi ka ng Pilipinas, wala kang ipon. So, isa sa magiging temptation doon na pwede ka pang bumalik kasi iniisip mo, wala ka namang trabaho sa Pilipinas. And paano na kung magkaroon ka ng problem sa financial? Parang ganun. Nakikita din natin dito na may iba sa inyo dyan na gusto nang makaalis. Magkaroon na ng freedom sa financial. Marami siguro kayong utang. Yung iba siguro may mga nararamdamang sakit or kung ano pa man, na gusto nyo nang makaalis dyan sa stagnation na yan. Kasi parang may stagnation kayo dito na nararamdaman. Okay? Ace of Cups. Oh, so kung makikita mo dito, isa sa mga possibilities dito na, or pwedeng option natin, para makaalis tayo sa situation na gusto nating alisan ngayon, is yung pagtatrabaho sa malayong lugar. Yun yung isa sa mga options mo. Or yung isa sa mga options ng iba sa inyo dyan is kailangan yung mamili. Kailangan yung pag-isipan, yung decision making nyo. Lalo na sa pagbukas ng January. Yung January. Kasi malaking tawag dito, malaking decision making to eh. Malaking decision making to na pwedeng ang effect niya long term. So, kailangan mo daw pag-isipan kung gusto mong maging masaya. Okay? So, may mga posibleng decision making ka na kailangan mo nang ihang, or may mga decision making ka na kailangan mo munang pag-isipan, kailangan timbangin, kailangan isaalang-alang, lalo na sa relationship. 'Di ba? So, nakikita natin dito may iba na gustong magpakasal, gusto nang mag-live-in, gusto nang magpatayo ng bahay, or kung ano man to na gusto mo, na sinasabi ng barahan na kailangan mong pag-isipan ng 10 beses. Okay. May iba sa inyo dito na may kailangan kayong i-celebrate siguro. I-celebrate kasama ang mahal sa buhay, pamilya, or siguro ano to, may nakikita ko sa'yo dito na homecoming to. Pwedeng may homecoming galing sa ibang bansa. Pwedeng yun, tapos na yung paghuhulog sa bahay, lupa, sasakyan. Or pwedeng recognition, malapit nang makapagtapos yung anak mo sa pag-aaral. Or ikaw mismo to na nag-aaral pa ng doctoral, masteral, kung ano pa man. Malapit ka nang makapunta doon sa lugar na gusto mong puntahan. And nakikita natin dito na yung temptation sa buhay mo ay malapit mo na rin na ma-overcome. Parang ganun. And yung financial problems na palagi mong iniisip, ay posible na din na makaalis ka na dyan sa situation na yan. So, marami kang gustong i-celebrate. Pero, sa kabilang isip mo, kailangan ka mag-focus. Pero, kailangan ko rin mag-celebrate. Parang ganun. So, comment down below if kung ano to. Pero kung itong barahang to na Ace of Cups is either wedding anniversaries, monthsaries, or kung ano man to na success na pwedeng i-celebrate sa relationship. Okay? Thank you guys. Bye!